Anong latest mga kababayan? Ito, panoorin natin itong nakakaanting na video na kung saan nagtitipon-tipon ang mga taga-suporta ni Madam VP Inday Sara Duterte at Tatay Digong. Naku po, ito, hindi pa man lahat nakakadalo pero ito na ang simula mga kabayan. We are not Filipinos for nothing. Makiisa, tara na sa EDSA. Credits po kay Atty. Harry Roque. Ito, sabay-sabay nating panoorin kabayan. Igawing 20 pesos ang bigas. 3 taon na. Malapit na. Wala pa rin 20 pesos na kilo sa bugas. Wala nang debate dito na ang presidente ay mentally disturbed. Ang mga politikang sinungaling ay hindi dapat pagkatiwalaan. Dahil ang sinungaling ay kapatid na. Meron ba ang presidente na pagka may baha, kakamot na ng ulo, anong gagawin natin? Anong lamang nangyari yan? Ang layo mo kay Pangulong Duterte. Ang layo mo kay Tatay Digong. Parating yung pahambag niya, kinakausap niya na ang kanyang mga staff. Diba para alam kung ano ang gagawin? Merong paghahanda. Ano ibang paghahanda nyo? Party-party! Yan ang paghahanda nyo. Pagkalamyorda sa ibang bansa. Wala naman kayong natatala ang mga investor. Sabi nila, mga bayaran daw tayo at sugo ng mga Duterte. Nagkamali sila. Tayo ay hindi mga bayaran, kundi mga maniningil. Naniningil tayo ng utang ng inutil na gobyerno. Sa araw na ito, may kumurap, may tumiklop. Ang pangalan niya, si Bongbong Inutil Marcos Jr. Tumiklop, kumurap, bakit? Hindi pa na dumagsa at umagos ang daan-libo at milyong-milyong Pilipino sa mga lansangan ng EDSA at mga lansangan ng Pilipinas, subalit na bahagang buntot, tumakbo at tumaripas ng pag-atras itong inutil at bulok at nagtatapantapangan na gobyernong inutil at walang direksyon na pinamumunuan ni Marcos Jr. Parang laban po ito ni David and Goliath. Diba? Kaya kaming mga kabataan, hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa'yo. Hoy! Maya ka naman sa balat mo! Hindi kami bayaran! Si Carlo gusto niyang ihatid yung news sa buhay niya na ang ate niya ay ginahasa ng tatay niya. Yun po ang totoo. Hanggang ngayon nasa ng tatay mo. Nasa kulungan dahil sa droga yan. Wala pong pumilit sa amin dito. Hindi po namin sila tinuruan. Bagkos sila pa ang nagpumilit sa amin na pumunta dito sa EDSA dahil naaawa na sila sa Pilipinas. Kapag nagalit ng todo ang mga Pilipino, baka dyan sa Malacanang umabot ang galit namin. Ano pa ang gagawin natin sa bayan ng Pilipino? Dati, makakaliwa ang narito sa shrine. Ngayon, lahat sila bayad. Lahat sila bayad. Kung hindi sila tutugon sa hinanaing ng taong bayan, tayo ang Captain Dodo, tutugon mga sa kabayan. hinanaing natin. Captain Tayo. Dado. Wala nang iba. Tayo. Ideal pa yung magturog tayo. Ideal pa yung magdakaw. Yung anak mo nga magdakaw, papaluin mo eh. Sitahin mo eh. Yung kongreso, pinaplanter tayo. Ano? Bawal ba ano? Bawal ba magalit? Oh. Iyo, contempt. Yes or no? Anong sagot nyo? Ikaw, kilala mo kung sino ka. Convicted ka. Nagko-contempt ka ng tao.
Presidente Bongbong Marcos yung subjective to drug test para sigurado hindi tayo pwedeng kumagal na isang araw na merong presidente na bangag. Patunayan mo, hindi ka bangag. Dahil sana gagamitin ito sa mga putang inang NPA. Pero ginagamit ninyo sa isang matinong Vice President ang anti-terror mo. Kaya nga anti-terror para sa mga teroristang NPA. Hindi para sa Vice Presidente. Ang pagpasunod sa batas ay dapat nasa tamang pamamaraan. Ang standard na Pangulo na hinahanap namin katulad ni Tatay Digong. Nararamdaman namin na kaming mga mahihirap may halaga. Kaming mga mahihirap hindi niya pinapabayaan. Bakit? During COVID time, kung hindi si President Duterte, baka 1/4 na lang sa mga Pilipino buhay. Yun ang gusto ng Pangulo. Yung tipong pag sinabi niya. Pag nag-warning siya. Maraming natatakot. Yun ang gusto ng Pangulo. Hindi yung Pangulo na bawat salita pinagtatawanan. Naiyak ako para sa bayan kasi kailangan natin ipaglaban. Kailangan natin ipaglaban yung karapatan natin bilang isang Pilipino. Kasi sa mga nangyayari natin ngayon, alam naman natin na ang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay hindi na tama. Vice President Inday Sara, alam ko po na nangihina na kayo. Pero wag po sana kayong mawala ng pag-asa o manghina dahil kayo po yung lakas namin ngayon para lumaban, ipaglaban ang bayan, ipaglaban ang Pilipino dahil kami lang po ay nasa likod sa inyo. Huwag kayong matatakot mga kababayan. Kasi karapatan natin ang magalit. Karapatan natin. Hindi tayo pwedeng umupo lang. Ano tayo? Just. Kaya tayo nandito. Kasi ayaw natin maging narko. Now tell me kung protektor sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? Ito lang ang tanong ko sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict? Samantala naman kabayan, ito, madamawi, madamdaming inahayag niya kung paano sila nagsimula dito sa EDSA or sa ilalim ng tulay mga babayan. Nakasama pa niya na si Agent Morales at kaunti lang sila kabayan nitong nakaraang buwan lang na nilalaban talaga nila kung ano ang tama mga kabayan. Dahil grabe na tong nangyayari sa ating bansa, di ba? At ngayon kabayan, kaya naiyak itong si Madam Maui is laking gulat niya na grabe, halos umabot na ata ng 10,000 kabayan kanina. Diba? Yung dumagsa sa EDSA kabayan na naghahayag din ng kanilang mga saloobin. Diba? So, eto na talaga ang simula kabayan, no? Alam nyo, day 4 na po kasi ngayon mga kababayan. Parami pa pala kabayan, no? Since Tuesday, nandun lang talaga kami sa likod ng simbahan. Hindi tayo nakikita ng mga kababayan natin. Nakatago pa rin tayo kasi in between yun ng Robinson's Galleria at saka likod ng simbahan or EDSA Shrine. Despite na lumalaki ang crowd sa likod, hindi tayo nakikita ng mga commuters, ng mga pedestrian, ganyan. But now, today, day 4, nandito na po kami sa mismong EDSA. Konti lang naman po ito dahil pinayagan kami ng ating mga minamahal na kapulisan. Ayun, may paparating tayong kababayan, may dala-dala ding Philippine flag. Salamat ng marami. May mga dumarating talaga. And, ayan, kasi syempre, pagdasal natin ang Pilipinas, hindi ba? Yeah. Ayan, the flag bearer.
Okay. Medyo risky dito Ate Maharlika kasi ang daming mga sasakyang dumadaan. And alam ko, rush hour na ito, alas 9 ng gabi. Nag-uwian na po yung mga nagtatrabaho. Pero pinayagan kami ng ating mga minamahal at mga palanggang pulis na dito mag-alay ng dasal. Kasi syempre ito naman talaga ang harap ng simbahan. So again, sa mga minamahal naming kapulisan, maraming salamat sa inyo. Alam niyo, mahal na mahal namin kayo. Every time na nakikita namin kayo sa paligid, nakakaramdam kami ng safety, di ba? We feel safe whenever you're around. Na kung sakasakaling may hahabol na kriminal sa amin, ay sa inyo kami tatakbo. So maraming salamat po sa mga minamahal nating kapulisan. Lalo na po pumayag sila ngayon na kahit ang ibang tao ay nandito na po sa mismong highway at nakikita na po tayo ng iba pang mga kababayan natin, Ate Maharlika. Also, nakita ko rin laman na tayo ng balita ng media, ng mainstream media ng Pilipinas. Medyo may konting twist kasi syempre gusto pa rin nalang medyo magkakulay na mga binayaran ng pamilya ng Duterte, ang mga nandito. Ano ba? Mag-produce naman kayo ng ebidensya na ang mga tao dito ay binigyan ni Pangulong Duterte ng 500 or 200. May mga pinklawan kasi nakasama dito, Ate Maharlika. May mga pinklawan daw dito. Ay ano ba? Galit naman talaga ang pinklawan kay Marcos Jr. Well, kung nakatanggap sila, kung kanino man, ay di magpasalamat sila. Nakatikim sila ng datong. Kami wala, nga zero. Tagaktak na ang pawis dito. Pero Ayun po. yung mga pulis natin, yung mga palanggang pulis natin, paano kayo, hindi naman ba sila, mababait naman ba sila? Paano kayo itrato dyan? Actually, gusto mo makita, Ate Yes, Maharlika, gusto ko makita yung mga bruskong-brusko. Tatalikan lang naman po namin sila. Magandang gabi po, mga set. Ayan. Ayan sila, Okay, so okay naman sila. Kung mapapansin niyo po, paano sila very very tolerating or whatever. Mhm. Mabait ang ating mga kababayang kapulisan. Alam niyo, trabaho lang naman kasi talaga nila. Sorry, malo. Trabaho lang naman talaga kasi nila na, di ba, na maging safe itong pagtitipon. And ang napapansin din siguro ng mga nakapanood sa amin na wala kami mga daladalang mga placard na para bagang rally ng mga makakaliwa. Kami ay mga peaceful na mga nagsasama-sama dito at nagdadasal. Pinagdarasal po natin na sana ay umunlad na ating bayan at lumaya na sa mga kurakot na mga public officials or mga lingkod bayan, lalo po yung gumagamit ng ipinagpapawal na gamot kasi wala yan sa tamang katinuan, walang gagawing matino sa Pilipinas. Hindi po natin deserve ito bilang lahing Pilipino. True. MJ, sorry. Sino yung mga personalities dyan? Kasi may mga nababasa kami sa comment section na parang nabalya yata si MJ. Totoo ba? Sino po ang nabalya? MJ Kiambao. Nako, Ate MJ, baka ikay nabalya nga dito. Pasensya ka na ha, ang dami-daming tao. Hindi, may mga Sa Ate nagko-comment. MJ kasi Wala namang kaguluhan or a commotion dyan. walang kaguluhan, walang commotion, mga peaceful Okay, lang good. mga tao dito. Pero ang nakita kong personality dito ay si Miss Cathy Binag. Advance happy birthday sa iyo, Miss Cathy Binag. Salamat sa pagdalaw. Ang isa sa dalawang taong hindi kayang kasuhan ng mag-asawang Liza Marcos at Bongbong Marcos aside from Attorney Glenn Chong. Ano kaya ang ibig sabihin? Bakit hindi siya kayang kasuhan? Grabe ang kanyang mga pasabog na inalok daw siya ng pulburon ng ating unang ginang. Grabe yun. Yes. Tinalaga nila si VP Sara pero si Attorney Glenn Chong at si Miss Cathy Binag hindi nila kinaya. Bakit? Mga kababayan, bakit? Takot sa USB. Pero anyway, takot sila sa USB. Nagsalita na ba si Cathy? Nakapagsalita na siya, binibining Maharlika. Dahil pagdating niya, pinagbigyan na yata siya kaagad na makapagsalita, no? Sayang din gusto natin natin batiin ng advance happy birthday ang ating panibagong Gabriela. Mhm. And alam niyo naman, hindi naman po dapat tumagal si Miss Cathy Binag sa ganitong open area or public place kasi po, alam niyo na, yung napakapanganib ng kanyang sitwasyon. Ano po, and alam naman natin ang kakayahan ng mga Manggagarg. Yeah. So yung mga tao talagang upbeat sila, no, sa kanilang cause. Oo, ang mga nandito ngayon, Ate Maharlika, sa EDSA Shrine,
ay mga disiplinadong tao at kapag ka may mga public speakers na nagsasalita at nagta-chant, nagpa-participate po ang lahat, sumisigaw ng like Duterte, gano'n na kaya Marcos resign, o kaya ay air follicle drug test, now na gano'n, nagpa-participate po ang taong bayan. And nakakatuwa pa dito, ay disiplinado sila pagdating sa mga pagkain, hindi sila maliligalig, walang nagbabalyahan. So far, tahimik naman po, peaceful naman po ang pagtitipon-tipon ng taong bayan. Yeah, dumating ba yung ensimada dyan at water na pinadala natin? Ang mga pagkain dito ay bumubuhos. Yes. Kaya, contraire sa mga nagsasabing mga binayaran ng mga tao dito, ay hindi na po kailangang bayaran. Busugin lang po natin sila, iparamdam lang po natin sa kanila That's na true. We care for them, hindi Yeah. natin sila pababayaan, mag-overnight man sila dito, hindi sila magugutom, hindi sila mauhaw. Kaya maraming salamat po sa iyo, Ate Maharlika, kay Miss Cathy Binag. Lahat po ng mga pagkain pinadala niyo dito, may ito'y water, mga tinapay, meal po, no? Rice Yes. meals, nakakarating pong lahat. Salamat, At yeah. Sana po may magpadala dito ng ng portalet kasi syempre kapag nagtitipon-tipon ng mga tao, alam niyo na, magiging problema po ang paggamit ng palikuran pag nagsara na yung mall. So, despite na parang hindi natin kaalyado ang may-ari ng mall dito, ay pinapayagan naman po nilang gumamit ng palikuran ng ating mga kababayan. That's good to know. Yeah, so, well, thank you so much for your, support sa ating mga kababayan, Maui, at talagang yung pagiging matapang mo at hinaharap mo yung araw-araw dyan, 4th day na tayo, hinaharap mo ang pagod, init, puyat, dahil sa yeah, marami, alam mo yan, na sinimulan natin itong ating peaceful movement na ito. Huwag kang mag-alala, andito ang ate mo, andito kami, kasama ko si Pam ng 3rd floor at si Sas. Actually, magkakasama kami. Hello, Miss Sas, ang aking kapatid. Hello, Tsaka- Miss Sas. tsaka- Si Miss Si Pam Pam. nandyan? Yeah. Oo. Hello sa inyo, mga kapatid kong Mag-iingat ka dyan. sa inyo. Salamat. Alam nyo, dumadating sa punto na ako ay natatakot, mga kababayan. Ako naman ay nabibilang sa 3rd kasarian, alam nyo yan. Yes. Kami ay mga malalambot ang puso, madaling matakot, kaya nga tinatawag, di ba, kapag ang lalaki duwag, parang bakla. Bakla. Mhm. Ganon, di ba? Ay lalo pa yung literal na bakla. Pero sa tuwing ako'y natatakot, umuhugot na lang ako ng lakas sa mga taong katulad nyo, Ate Maharlika, Miss Sas, at lahat-lahat pa po ng mga lumalaban, nagsasalita, naglalakas loob, even Miss Pam at Kuya Marlon. Sa inyo kami humuhugot ng tapang. Kapag naduduwag ako, ganyan, papanoorin ko lang kayo, aalalahanin ko lang yung mga nakakasama namin dito sa tulay. Ayoko. Okay lang. Maui, I was just saying kanina kay Ma'am Maharlika na I'm very, very, very proud of you. Yeah. Kasi Thank you, Maui. kaya yan. Kaya natin. Malapit na. Yeah, Maui, alam ko kung gaano ka nagtiyaga dyan at sa Friday group. Huwag kang umiyak. Nakaka-proud ka. Yeah. We love you, Maui, at andito lang kami for you. Kaya mo yan. Nakaka-proud yung success, yung progress. Alam namin kung anong hirap. Ang ginagawa mo, bumabiyahe from Batangas to Manila. Walo lang kasi kumibinsan. Yeah. Nagsimula sila dyan eh. Kami sa tulay. I know. Nadali po, inom lang ang tubig. Yeah, totoo yun mga kababayan. Walo sila, konti lang sila, kinakantsawan sila, dumadami na yung tao. Thank Alam you. po sa amin, kahit ang mga kaibigan kong katulad ko rin, upo lang. So ako, nakakagod na akong kakatayo. Alam po ng mga kaibigan kong katulad namin, bibili-biling sa dito sa amin, na ako hindi, matapang din naman ako, hindi ako duwag na klaseng bading. Palaban din naman ako, kaya nga siguro ako naging vlogger. Kaya lang, kapag umakit po ako dito, pumupunta po ako ng EDSA, kahit na 3 lang po kami, kahit konti lang, Yeah. parang naahawa ako sa mga nadadatuin ko dito.
Mga senior citizen po, ang EDSA Friday Group, iba-ibang tao yan. Hindi naman yung lahat Duterte. Huwag nyo na pong, parang away nyo na pa yung mga pumupunta po dito. Ito pong EDSA Friday Group, iba-ibang tao to eh. May mga supporters ko ni Pacquiao, ni Isko, ni sino ba yun? Ting Lacson ba yun? O hindi po mga Duterte ang EDSA Friday Group. Hindi po binoto si Pangulong Duterte. In fact, kahit po ako, ang binoto ko si late Senator Miriam noong 2016. Ako po ay BBM, katulad mo naman, Ate Marlica, magkasama tayo sa pangangampanya at paghihirap para kay BBM. Diba? Nabudol tayo. So, kapag nakikita ko po na nag-e-effort yung mga senior citizens dito, ang EDSA Friday Group po, ordinaryong tao yan. Diba? Senior citizens, bata, middle age, iba-ibang tao. Kaya naawa po ako, tumatayo dito sa tulay, nagtatsaga. Diba? Nananakit ang tuhod, kasukasuan. Kaya kahit ayaw kong pumunta, kahit malayo ako, sumusugod ako. And ito nga po ang naging bunga ng pagsasama namin. Meron palang nakaka-appreciate sa ginagawa namin. At ngayon po ay dumarami na ang tao. Yeah. Akala po kasi namin, nilalait po nila kami, hindi nila ako pinapakinggan. Walang naniniwala sa akin, ate. Naniniwala kami sa iyo. Hindi ako yakin. Hindi ako yakin. Ako nagsasabi kahit ako'y bading, matapang ako. Alam nyo yan. Nakaharap ako ng marami sa inyo. Palaban ako. Diba? Kaya lang naaawa ko sa mga dumadating dito. Hindi naman to akin eh. Alam ko naman ng kung sino ang bumuo nito eh. Ipinaubaya na lang sa akin. May mga, diba? May mga kasama tayong bumaliktad na hindi na kinaya. Walang naniniwala sa akin ito ang tamang lugar. Gusto nila sa ibang lugar ito gawin. Kung saan lugar, nagsasayang sila ng pagod. Ito ay historical. Kung ang taong bayan ay pinamumunuan ng mapang-api, abusado, at hindi ginagawa ang kanilang trabaho at pahirap ang ating buhay, ito ang lugar kung gusto nating matapos ang ating paghihirap sa pamumunong ganyan. Kaya kami nandito, nagsama-sama. Ang kakaunting miyembro ng EDSA Friday Group at ilan pang mga grupo naniniwala ito ang tamang lugar. At ang kailangan namin, dahil lahat ng aming nakakaharap, ay hindi naniniwala, puro ayaw sumama sa amin. Nagyayaya naman po kami nang pupunta dito eh. Tara na po, magdasal tayo doon, hindi mo tayo maligalig. Ayaw sumama. Sabi ko nga, baka mali yung ginagawa namin. Pero ito po, umabot na kami sa ganito. Meron palang mga naniniwala. Kumbaga, maghintay lang kami. True. Nagsimula po kami June 12, araw ng kalayaan. Ang tagal namin nagpapabalik-balik dito. 5 buwan. Tuwing Biyernes, may bagyo, umuulan, mainit. Ayoko na minsan bumalik, hindi naman ako nagpasimula nito eh. Kaya lang bumabalik dito ang ating mga kababayan, kaya ako'y bumalik na rin, pumunta na rin. Yeah. Dahil naaawa ko sa kanila. At meron din palang naaawa sa akin, so marami pong salamat at nandito kayo ngayon. Thank you. Pasensya na po kayo, ha. Maui, thank you so Dala lang po ito much. ng pagod at puyat. Yeah, lakasan mo yung loob mo. Nandito kami na sumusuporta ang mga palangga natin. Pero may tanong lang ako kasi nagsalita ang NBI na yung mga nakasama sa Zoom ay ipapasupina nila. Napadala ka ba ng supina? Baka po meron na. Ay, hindi naman yata pumunta dyan si VP Sara, di ba? Hindi mo ba nasisabi? Hindi siya pumunta. Pero wala ka pang natatanggap na sa pagkakaalam mo. Malamang po meron na, kaya alam nandito nga po ako kasama ng ating mga kababayang nagdarasal dito. So baka kung napadala man ako niyan, nandun na. Yeah, Pero pero naman po ito kung saan ako nakatira. So maaari pong meron. Anong kasalanan nung umattend doon? Ang umattend sa press, hindi naman yung press con eh, parang ano ba tawag sa ganun? Town hall meeting. Town hall, oo, ganon. Nakakaawa yung mahal na pangalawang pangulo, mag-isa doon. Pinatayan nila ng ilaw, walang tubig, mabuti sana yun sa hindi aircon kahit na, di ba, mixed blood. Kung tutusin kung ganyan, kung half German ka, half Filipino, mukhang hindi ka sanay sa initan na ganito. Pero sanay naman pala ng ating pangalawang pangulong electric fan lang. So, nakakaawa yung sitwasyon niya doon. Inaati siya ng mga kongresista. Kaya nung nag-live siya, mabuti nga nakapag-live siya, wala ngang kuryente. Siguro hindi pa lobat ang kanyang laptop. Yeah. Kaya may mga sumama. Bakit ipapasabpina? Ganyan sila kadesperado? Tama. Huwag kang mag-alala, Miss Maui.
conditional nga yun eh. Pag may nangyaring masama sa kanya, ipaghiganti siya. Ay kung walang nangyaring masama, hindi siya ipaghiganti. Yeah. Hindi manganganib ang buhay ng tatlong yan kung wala silang gagawing masama. Ganun kagaling ang ating mahal na pangalawang Pangulo. Kaya nandito kami lumalaban, kaya kami nagtiyaga dito ng pagkatagal-tagal dahil ipinaglalaban din tayo ni VP Sara. Marami rin nakaka-appreciate sa ating pangalawang Pangulo, pero hindi niya ito rally. Hindi sila nagbabayad ng tao. Saan kukuha ng pera ang mga yan? Natapos ang pagiging Pangulo ng tatay niya, mahirap pa rin. Hindi naman ganun kayaman. Hindi naman nabusog ang bulsa. Hindi naman naging bilyonaryo. Simple pa rin ang bahay sa Davao. Yeah. O di, humanap sila ngayon ng ebidensya na nag-abot ng pera yan or ang mga tao niya nag-abot ng pera sa mga tao dito. O, True. Well, ay kapag tinanong mo dito ang mga nagsasalita dito at nagtitipon-tipon, handa silang magpakamatay sa Pangulo at pangalawang Pangulo para maprotektahan lang yan. yeah. So, yes, with that, Maui, we are so proud of you. Kung ano man yung mga legal battle na haharapin natin, pare-pareho, andito kami at marami tayong mga kaibigang brilliant lawyers sa Pilipinas. So, hindi ka namin iiwan. Right, Pam? Kami ni Yes. Maui, I just want you to know na nag-step back ang gobyernong ito, administrasyon ng Bongbong Marcos na to dahil sa efforts ninyo. Yes. Maraming salamat sa iyo. Nakaka-proud ka kahit minamaliit mo kung ano bang gender mo or anything. It's not about the gender. It's you being a Filipino with the biggest heart probably na nandyan sa EDSA ngayon. Yes. Thank you sa'yo. Thank you sa'yo, Bongbong. Yeah. Salamat. Thank you, Maui. Ingat ka. Usap tayo mamaya. Mag-ingat kayo dyan. Update nyo lang ako. Mga kababayan, ipagdasal niyo po kami. We will. Hindi man kayo makatulong dito ng pambili ng pagkain, magpadala ng tubig, okay lang po yun. Ang pagdarasal niyo pong lahat, makapanood dito kahit yung mga manonood ng replay, ipagdasal niyo po kami. Malaking bagay po yan. Lumalakas ang ating dasal pag magkakasama tayo. Kaya po kami nasa EDSA Shrine. Alright. Nagdarasal lang po kami dito. Kasama rin ang aming mga kababayang Muslim kahit nasa labas lang sila. Alright. Salamat po ulit. Salamat, Maui. God bless. Take care.